Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mag-asawa. Kadalasan, hindi lang iisang problema ang sanhi, kung hindi pinagsama-samang mga isyo na tumagal na sa paglipas ng panahon. Samahan niyo akong alamin ang mga dahilan na ito para maiwasan niyo na ang mga bagay na ito. At sana huwag mong kalimutang mag-like at mag-share sa video natin para may parating din natin ito sa iba. At narito na ang 10 madalas na dahilan. Una, kawalan ng komunikasyon. Hindi na nag-uusap ng maayos at hindi na naipapahayag ang tunay na nararamdaman. Halimbawa nito, may mga tampuhan kayo o hindi pagkakaintindihan sa isang bagay at hinayaan nyo lang ito. Magre-resulta ito ng walang kibuan sa loob ng pamamahay. Pangalawa, pagtataksil o pagkakaroon ng ibang karelasyon. Nawawala ang tiwala at nagdudulot ito ng matinding sakit sa relasyon. Itong pangalawa, hindi na ito lingid sa ating kaalaman. Nagagawa ito sa lalaki o babae man. Nangunguna ito sa dahilan kung bakit nasisira ang isang relasyon. Pero ang bagay na ito, hindi lang ito nangyayari na walang dahilan. Tulad ng pagkukulang mo sa kanya, ang hindi mo pagpapahalaga sa kanya, at marami pang iba. Pangatlo, problema sa pera. Madalas na pinagmumulan ng pagtatalo ang utang, gastusin sa bahay, at magkaibang paraan sa paghawak ng pera. Isa pa ito sa napakaraming dahilan. Kaya kung maaari, kailangan nating magsikap ng mabuti para magkaroon tayo ng marami sa bagay na ito. Pang-apat, kawalan ng oras sa isa't isa. Dahil sa trabaho o ibang responsibilidad, napababayaan na ang relasyon. Kaya kahit kaano kabisi, huwag niyong kalimutang maglaan ng panahon sa inyong mga partner para maiwasan ang mga bagay na hindi mo magugustuhan kung mangyayari sa iyo. Baka isang araw, magising ka na lang na wala na sa tabi mo ang mahal mo sa buhay. Panglima, kawalan ng respeto, panlalait, pagmumura, pagmamaliit, o hindi pagpapahalaga sa asawa mo. Nagagawa ito sa lalaki o babae. May mga lalaki din na walang kontrol sa sarili. Sigaw dito, sigaw doon. Pinapahiya ang asawa niya sa maraming tao. Pagmumura, mga bagay ito na hindi dapat ginagawa sa asawa. Kung maaari, huwag na huwag kang magsasalita ng masakit sa partner mo, mababae man o lalaki. At ang panganim, paulit-ulit na pagsisinungaling. Unti-unting sinisira nito ang pundasyon ng pagtitiwala. Oo, naniniwala din naman ako na may pagsisinungaling na hindi ganun kasama. Mag-comment ka sa baba kung agree ka sa sinasabi ko. Hindi lahat ng pagsisinungaling ay masama. May mga nagsisinungaling para maiwasan lang pansamantala ang isang bagay. Halimbawa, iniiwasan ng partner mo na mag-away pa kayo. Maliit lang naman na bagay yon. Nagagawa ito depende sa sitwasyon o sa bigat nito. Sa madaling sabi, mga minor offense lamang. Iba din yung mga pagsisinungaling na kayang wasakin ang relasyon nyo. Ang panglito, hindi pagkakasundo sa mga mahalagang desisyon tulad ng pagpapalaki ng mga anak, pera, o mga plano sa hinaharap. Kaya dapat, bago mo iharap sa altar ang isang tao, plansado na ang mga bagay na ito. Napag-usapan na ninyo ng mas malinaw. At ang pangwalo, pagiging mapang-abuso, pisikal, emosyonal o pinansyal na pang-aabuso ay seryosong dahilan ng paghihiwalay, pagkawala ng pagmamahal, at pagpapahalaga. Opo, talagang matitinding dahilan ito. Halimbawa na lang natin ay ang pinansyal na pang-aabuso. Ito yung kadamutan ng partner mo, lalaki man o babae. Nagagawa ito. Yung tipong pagkain nyo na lang, tinitipid pa ito. Pero kung gumastos sa mga kakilala niya, barkada niya, akala mo'y wala siyang pamilya. Lalo na itong sobrang pagdadamot sa asawa. Lahat na lang kinikwinta. Mga ilan lamang ito sa mga matitinding dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Pangsiyam, pakiramdam ng isa na hindi na siya mahal, hindi na siya napapansin, o hindi na siya napahalagahan. Instinct ito ng isang tao na kapag naramdaman na niya ito at wala ka pa ring hakbang para ayusin ang mga bagay na ito, huwag kang magtataka kung sa ibang tao niya ito hahanapin. At ang pangsampo, hindi pagresolba ng mga problema.
Kapag pinabayaan lang ang mga alitan, lalo itong lumalaki. Opo, may kasabihan nga sa mga mas nakakatanda sa atin, huwag mong hintayin na lulubog pa ang araw bago ayusin ang hindi pagkakaintindihan bilang mag-asawa. Dahil ang kinabukasan ay panibagong araw at panibagong pag-asa. Mahalagang tandaan na ang paghihiwalay ay hindi palaging kabiguan. Minsan ito ay nagiging paraan upang maprotektahan ang kapayapaan, dignidad at kaligtasan ng bawat isa. Lalo na kung paulit-ulit na nasisira ang tiwala at wala ng pagsisikap na ayusin ito.